Una sa lahat, Senator Jinggoy Estrada sumuko. Pati mga kasama niya sa mayorya naiyak din. Habang may nagtalo naman sa Senado, Senate President Alan Peter Cayetano versus Interior Secretary John V. Cremulya. You can answer right now. Sir! You can. This is the Senate. This is the Senate. Sa gitna niyan, Malacanang. Napahanga kay Jinggoy, sabay pasaring sa nagtatagong senador. Hindi niya na pinahirapan ang mga law enforcers, hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato. Ang buong detalye kung ganyan, abangan. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Mga miyembro ng Senate Minority Bloc, tinatayan daw ng ilaw at wifi sa plenaryo dahil hindi sumama sa boycott para sa pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Pangulong Bongbong Marcos, hindi raw nagsisisi sa unity nila noon ni VP Sara Duterte. Git naman ng kuya ng bise, si VP Sara naman daw ang nagdala sa tandem nila. Ang mali-malitang sagot ng kampo ni VP Sara tungkol sa kanyang impeachment. Kamote rider, ilang beses ng deadma ng traffic enforcer habang todo harurot ang palusot ng rider. Hindi raw niya marinig dahil nakikinig siya sa kanta ni Taylor Swift. At lumabas na ang bagyong Doming pero habagat magpapaulan daw ng malakas sa mga susunod na araw. Kasalukuyang nasa New Quezon City Jail Male Dormitory si Senator Jinggoy Estrada. Doon siya magpapalipas ng magdamag matapos sumuko sa kasong plunder kaugnay ng umano'y kickback niya sa mga flood control projects. Bago po yan, nagkasagutan pa sina Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Secretary John V. Cremulya. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, meron pa bang pinoproseso si Senator Jinggoy o siya ba'y nakakulong na? Bok, sinubukan nating magtanong sa mga personnel dito sa facility kung ano nang nangyayari sa loob. Pero hindi raw kasi sila authorized na magsalita. Humihingi pa tayo ng update tungkol dyan sa Bureau of Jail Management and Penology. Mag-aalas 8:30 ng gabi kanina nang tuluyan na ngang madala mula Sandigan Bayan papunta rito sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Barangay Payatas si Senator Jinggoy Estrada. Sakay ng isang van ang senador na escorted ng dalawa pang van mula Sandigan Bayan, isang coaster mula sa Philippine National Police at dalawang nakamotorsiklo mula sa Highway Patrol Group. Maulan ng ibiyahe ang senador. Pagdating sa facility, hindi na pinayagang makapasok ang media at hindi na rin nasilayan ang senador na nahaharap sa mga kasong graft at plunder. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Mangiyak-ngiyak na humarap sa publiko si Senador Jinggoy Estrada. Voluntaryo siyang sumuko matapos maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan sa kaso niyang plunder. Kaugnay ito ng umano'y 543 million pesos na kickback ni Senador Jinggoy sa flood control project na dati na niyang itinanggi. Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ayon kay Estrada, kalokohan ng kasong plunder laban sa kanya. Lalo't ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na ang nagsabi sa Ombudsman na walang anumang budget insertions ang senador. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, however difficult they may be, especially for my family. Kasama ni Estrada sa press con ng kapwa majority senators na sina Rodante Marcoleta, Amy Marcos at Camille Villar na emosyonal din. Nagkasagutan din sina Senate President Alan Peter Cayetano at Interior Secretary John V. Cremulya na nasa Senado para sana isilbi ang warrant ni Estrada. Sir,
You can, this is the Senate, this is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not. Tensyonado rin sina Remulla at ang anak ni Senator Jinggoy na ayon kay Remulla ay dinirty finger daw siya. Sa huli, iniskortan ni Cayetano si Estrada at sinamahan pa hanggang sa Camp Crame. Una nang nagpiyansa si Estrada sa kasong graft pero walang inilaang piyansa sa kasong plunder. Bago sumuko, hiniling pa ng kampo ni Estrada na ibasura ng Sandigan Bayan ang plunder at graft cases. Sa Camp Crame, sumailalim sa booking procedure ang senador. Pagkatapos niyan ay dinala na sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy sakay ng PNP coaster. Pagkatapos sa Sandigan Bayan, ibinyahin naman siya papunta sa New Quezon City Male Dormitory Jail sa Payatas, Quezon City. Doon din nakapiit ang ibang sangkot sa flood control scandal, gaya ni dating Senador Bong Revilla. Ayon naman sa Malacanang, maganda ang ginawang pagsuko ni Estrada. Hindi niya na pinahirapan ng mga law enforcers, hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato. Yan po ang dapat na ginagawa ng isang taong alam niya po na may valid warrant of arrest. Sabi naman ng kapatid ni Jinggoy na si Senator J.V. Ejercito, bilang kapatid na nalulungkot din ako at kasama, nalulungkot ako para sa kanyang pamilya. Kaya lang, sa public servant, kailangan hayaan natin na umusad ang batas. Bok sa press con ni SILG Remulla kanina, sinabi nito na pansamantala munang nasa ospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos makaranas ng mataas na blood pressure. Aniya, mahigpit ang pagbabantay sa kanya roon. Kapag daw sinabi ng doktor na he is fit to stand trial, saka pa lang daw ito dadalhin sa Sandigan Bayan. Sa ngayon, sinusubukan pa nating makakuha ng impormasyon mula sa BJMP ukol sa magiging sitwasyon nila Estrada at iba pang akusado sa loob ng facility kung saan at anong klaseng kwarto ba ang paglalagyan sa kanila at kung pagsasamahin ba silang apat. Yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Bok. Maraming salamat, Dave Abuel. Parati po nating naririnig ang mga katagang non-bailable offense para sa mga kaso gaya po ng plunder o murder. Pero ang totoo po niyan, wala naman talagang non-bailable offenses. Sa Article 3, Section 13 ng Konstitusyon, nakasaad na lahat po ng akusado ay maaaring makapagpiyansa. Pwera na lang sa dalawang kondisyon: kung ang parusa ng krimen ay reklusyon perpetua at kung malakas ang ebidensya na siya ay guilty. Dapat po magkasama ang dalawang kondisyon na yan. So sa madaling salita, kahit grabe po ang inyong kaso, pwede ka pa rin makapagpiyansa pag sabihin ng korte na hindi malakas ang ebidensya laban sa iyo. Himayin po natin, ang parusang reklusyon perpetua ay pagkakakulong ng 20 hanggang 40 taon. Kasama riyan po ang mga violations gaya ng murder, treason, piracy, kidnapping with serious illegal detention, rape, at robbery with homicide. Damay rin dyan ang mga krimen na pinaparusahan ng life imprisonment, gaya po ng plunder, drug trafficking, qualified human trafficking at terorismo. Mga special laws naman po ang mga yan. Bagamat minsan mas madaling sabihin na sila po ay mga non-bailable offenses, hindi talaga sila non-bailable. Ang ibig lang sabihin nito, hindi otomatikong karapatan ng akusado ang makapagpiyansa. Sa mga mas magaan na kaso kasi, bail is a right. Sa mga mabibigat na kaso, bail is a privilege. Kailangan munang pag-aralan ng hukom kung gaano katimbang ang ebidensya at kung mukha bang tatakas ang akusado. Samantala, nabasusan ang ilang miyembro ng minority bloc nang patayan sila ng ilaw at wifi sa plenaryo. Ang dahilan, hindi raw kasi sila sumama sa panawagang mag-boycott para kay Senador Jinggoy Estrada. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Maraming beses po ko inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Solid pa rin daw si Senator Jinggoy Estrada sa majority block kahit inalok daw siyang umalis kapalit ng pagbasura sa kaso. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata.
nilabasan siya. Pero tingin ni Senador Raffy Tulfo, parang baligtad. Sila na nga raw ang mas kaunti sa minority, sila pa ang manggigipit. Kung tutusin, kami dapat ang gigipitin kasi kami ang minority. Kami manggigipit sa majority. How can that happen? Outnumbered kami para manggipit sa kanila. Pinatayan din daw sila ng aircon at internet sa plenaryo nang hindi sila makiisa sa panawagan umano ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-boycott ang pag-aresto kay Estrada. Just because meron isang kasamaan kami na sinusunod lang kung ano yung rule of law, kailangan siya mahuli, is-serve yung warrant, gusto niya pati kami mag-boycott. Isa pa, pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng internet, pati yung CR, aircon sa CR, pinatay na rin. You see? Ganun na ba kababaw? Banat naman ng palasyo, bago pa mabuo ang Majority 13, dawit na sa flood control scandal ang ilan sa kanila. Ngayon, ang bumubuo halos na majority, sila yung merong issue. May mga kaso na nakaabang. Di umano, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi, baka sila yung namumulitika? No show kaninang hapon ang majority block sa plenaryo. Minority senators lamang ang present. Pero 7:30 PM na nang kumpirmahin ng opisina ni Senate President Cayetano na walang sesyon ngayong araw. Ikinadismaya yan ng mga taga-minorya. Wala pong sinabing majority. Wala, except na sa social media nag-post. Hindi naman kami na-inform eh. 14 years ako sa Senado, ano pala nangyari na hindi sumipot yung presiding officer. Definitely may violation. And hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority. Kung si Estrada ay sumuko, si Senador Bato de la Rosa naman nagtatago pa rin. Umusad naman na ang preliminary investigation ng COMELEC kay Senador Chis Escudero hinggil sa kanyang campaign donation. Pinasabina na rin ng mga sangkot na donor. Pinakakasuhan din ng ombudsman ng plunder at bribery si Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng 75 million pesos na campaign donation. Si Marcoleta naman ang mangunguna sa subcommittee ng makapangyarihang Blue Ribbon na binabatikos ng ilang miyembro ng minorya. Ang problema lang, para sa akin personal, bakit kailangan pang i-subcommittee, isa-subcom kay Marcoleta? Bakit hindi ba capable and able si Senator Pia bilang isang lawyer para siya yung mag-preside sa committee sa Blue Ribbon? Bukas itutuloy ang flood control investigations. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Pinasapina ng NBI ang suspendidong si Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca kaugnay po ng barilan sa Senado at pagsibat ni Senator Bato de la Rosa. Bukod kay Aplasca, pinatatawag din ng NBI sina Pasay City Police Chief Joselito Sesto. Gayon din ang tiyuhin at staff ni Senator Robin Padilla na huling nakasama ni Bato bago umalis. Susunod na posibleng ipasapina ang misis ni Bato na si Nancy de la Rosa. Pero tinawag niyang trabahong tamad ni Senator Ping Lacson. Kasunod niyan, nakausap naman daw ng NBI si Lacson. We are not considering the wife of Senator Bato as suspect or anything, but to shed light. It's more on looking kung ano yung circumstances na nangyari talaga during the shootout because it's being investigated. Ibang balita, nakikinig daw kasi sa kanta ni Taylor Swift. Yan po ang palusot ng Kamote Rider na nilagpasan lamang ang mga sumita sa kanyang traffic enforcer at ginawa pa itong content online. Natong Frontline Report. Kahit pinapara na ng traffic enforcer, dead mala ang motovlogger na yan sa Marilaki Highway sa Tanay Rizal. Ang rider na yan, nag-post din ng video last week. Kitang-kita siyang beating the red light. Kahit na may taga PNP Highway Patrol Group sa lugar, kita ring nagmaneho siyang walang side mirror. Ang mga video na yan, napanood ni Applecom Commissioner Ralph Calinisan. Hindi ko kami natutuwa dito dahil ito ay labag sa batas na kanyang ginawa. Ang palusot pa raw ng rider, Nakikinig siya ng Taylor Swift kaya hindi niya napansin. isinailalim ng LTO sa alarm status ang motorsiklo nito at 90 days suspended na rin ang lisensya ng kamoteng rider. Sa huli, nagsorry siya. Sorry po sa mga naapakan kong tao. Ito pang isang nagsorry sa Quezon City naman. Pinagsisisihan ko rin po yung mga nakasalanan na ginawa ko po. Dahil nalalang ko po yung mali rin yung ginawa ko. Siya ang driver na nag-viral dahil gigil na gigil at nanakit ng kapwa niya driver dahil daw nasingitan siya. Ngayon, mahaharap ang driver sa mga reklamong slight physical injury at unjust vexation. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Echeverria, News 5. Sa PULSA viral video ang isang lalaki nagtapon ng isang sakong basura sa dagat sa Cebu City.
Boom! Tapon-tapon. Basura, tapon-tapon. Umalis lang na parang walang nangyari ang lalaki. Ayon sa mga residente, normal na yan sa kanila. Araw-araw nga raw ay may mga nagtatapon ng basura sa dagat. Sinisita naman sila ng mga otoridad pero walang nahuhuli. Ayon sa lokal na pamahalaan, nililinis naman nila ang dagat bagamat maraming talagang nagtatapon doon. Pinahanap na ang lalaking nakuhanan ng viral na video. Samantala, mali-maleta mula sa kampo ni VP Sara Duterte ang dinala kanina sa Senado. Laman yan ng mga dokumento kung saan nakasulat ang sagot ng Vice Presidente sa kanyang impeachment. Ayon kay Atty. Michael Poa, isa sa hiling nila ay ang ibasura ang Articles of Impeachment. Kinwestiyon din nila ang constitutionality ng impeachment proceedings at ang pangalap ng ebidensya ng House Committee on Justice. May hanggang Lunes or June 8 ang House Prosecution Panel para mag-reply sa sagot ng kampo ni VP Sara. Hindi raw nagsisisi si Pangulong Bongbong Marcos sa unity team nila noon ni Vice President Sara Duterte. Ang belta naman ng kapatid ng Vice, dapat lang dahil si VP Sara naman daw ang nagdala ng unity team. May respect naman dyan ang palasyo. Nasa frontline na balita yan si Mobile Journal Julie Baiza. From I Love You, BBM, ang dapat maging presidente, mababait, masipag, higit sa lahat, hindi magnanakaw, hindi korap. Love you, BBM. to I Hate You. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Sa kabila ng nawasak na unity team na paulit-ulit noong nangako ng pagkakaisa, sa interview ng Bloomberg kay Pangulong Bongbong Marcos, giniit ni PBBM na hindi niya itinuturing na pagkakamali ang maging running mate si VP Sara. Pareho raw sila ng ideya kung anong dapat gawin sa gobyerno, posibleng nagbago raw ang sa bise. Bagamat may agam-agam daw ang Pangulo sakaling maging presidente nga si VP Sara dahil posible nitong baguhin ang kanyang mga polisiya. Bumanat naman ang kuya ni VP Sara na si Congressman Pulong Duterte. Giit niya, talagang walang dapat pagsisihan si PBBM. Dahil ang totoo, kung walang Sara Duterte, hindi siya mananalo. Nakatataknaan niya sa kasaysayan na ang pagkapanalo ni PBBM ay dahil sa tiwala ng publiko kay VP Sara. Tinabla naman niya ni Balas Press Officer Undersecretary Claire Castro. Unang-una, unity team sila. Hindi mo pwedeng sabihin na ito ay dahil lamang kay Pangulong Marcos Jr. o dahil lamang kay Vice Presidente. Sino po ba nagtatrabaho? At sino po ba nagbabakasyon? Buwelta pa ng palasyo, nakakaawa si Pulong dahil nabubuhay daw siya sa fake news. Payo ni Castro sa kongresista, Mas maganda po sana manood siya ng press briefing, mga news, mainstream, state-owned media, nakakaawa naman. Nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa fake news, nabubuhay sa sariling imahinasyon. wala pang bagong sagot siya ng kampo ng mga Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Julie Baiza, News 5. Mga kapatid, maganda sa mas malakas na ulan. Ayon sa Pag-asa, bagamat malayo na ang bagyong Doming, ang habagat naman ang nagpapaulan. Sa forecast ng Metra, posibleng malakas na ulan ngayong gabi sa Zambales, Bataan, Mindoro Provinces at ilang lugar sa Calabarzon at Kabikulan. Malakas din ang nagbabadyang ulan bukas ng hapon sa Northern at Central Luzon. Paulan naman ngayong gabi sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Ganyan din ang posibleng panahon bukas. At halos 4 na po patay sa pagsabog sa Myanmar. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tatlong patay sa pagsabog sa isang village sa Myanmar. Nangyari po yan sa gitna ng ceasefire ng gobyerno at ng mga rebeldeng grupo. Higit 200 bahay ang nawasak. Bukod sa mga nasawi, 75 ang sugatan. Ayon sa mga rebelde na nakasakop sa village, ang mga sumabog ay ang mga inimbak nilang bomba para sana gamitin sa pagmimina.
Showbiz Tonight na tayo. Sa temple na sa Taiwan, nagdasal ang fans ng BTS para makabili sila ng concert ticket. Nag-alay ng prayer ang fans sa Longshan Temple sa Taipei. May food offering pa sila with a matching BTS merch. Nagdasal sila sa Taoist God of Love na si Yue Lao. Dahil kilala rin siyang matchmaker, ang dalangin ng ARMYs ay sana raw ay makatagpo o makabili sila ng ticket sa arirang concert. Sa November 19, 21 at 22 ang concert ng BTS sa Taiwan sa Kaohsiung. Susunod ang cute na request ng batang init na init. At SB19, Bini at TJ Monterde, hakot sa dami ng nominations sa PMPC Star Awards. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Abiso sa mga motorista, magkakaroon po ng malaking rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng DOE, magkakaroon ng tapyas na 9 pesos and 26 centavos sa kada litro ng diesel, habang 4 pesos and 76 centavos naman sa kada litro ng gasolina at 10 pesos and 86 centavos naman ang rollback sa kerosene. Ayon sa kagawaran, epektibo ito simula bukas hanggang Lunes ng susunod na linggo. Mainit ang labanan sa 17th PMPC Star Awards for Music. Nanguna si TJ Monterde with 8 nominations. Kabilang si TJ sa mga nominado, Song of the Year sa kantang Palagi, Album of the Year for Sariling Mundo, at Male Recording Artist of the Year. Nominated naman sa 7 categories ng P-Pop Kings na SB19. That includes Group Artist of the Year and Performer of the Year. Makakalaban ng SB19 sa Group Artist of the Year ang Bini na nakakuha naman ng 6 nominations. Sa June 25 na ang awarding. At para po sa ating pabaong pampagood night, may cute na request ang isang bata sa Mandaluyong. Hindi na niya kasi carry ang init ngayon. Iya, bakit mo sinara yung mga door? Ami. Oo. Init. Mainit. Ano gagawin? Gusto mo malamig? Ano gagawin ko? Aircon. Siya si Liam, 2 years old. Hindi pa schedule ang pagbubukas ng aircon, pero dahil sa sobrang init, nag-request si Liam na buksan na ito. Marami ring netizens ang nakarelate sa bata. Biro tuloy ng mommy ni Liam, sana ay ipanalo siya ni Lord sa buhay dahil may anak siyang hindi sanay sa init. Medyo demanding yung bata. Oh my. Nakarelate ka ba doon, Bok? Ikaw, sir. Hindi ako nag-aircon agad, di kailangan. Pag-araw, hindi ako naka-aircon. Kami ngayon, gabi na lang nag-aircon kasi taas ng kuryente. Yun. Yun, mas marami nakarelate doon. Hindi sa bata, doon sa sinabi niya. Okay, yan po ang 30 minuto pag-himay sa malagang headlines, balita at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami niyong kapalit sa balita at sa public service. Ako po si Edwin Gao, kasama si Johnny Alipon. Walang iwanan. Frontline Tonight. Pambawi!